She stood up again and walked toward the door. Hinawakan niya ang saradura at marahan iyon na pinihit. Saka siya pumasok. Napanganga siya kasi walang tao. "Sir Red?" Tawag niya. "Good morning." Ito sa likuran niya kaya ganoon na lang ang pagpihit niya. Peste. Aatakin siya sa puso dahil dito. Tumikwas ang sulok ng labi nito tapos ay isinara ang pintuan. Kayla kept on looking at Red. Hindi niya maialis sa mga mata niya rito. Lumapat ang palad nito sa may gulugod niya at gusto niyang mapaiktad. She just blinked but he kissed her on the cheek. Medyo lumaki ang mga mata ng dalaga. Tumapo ang hininga nito sa balat niya tapos ay ngumiti pa. Nakatingin sa labi niya. She opened her mouth to speak but he abruptly kissed her. Agad na humawak ang isang kamay nito sa bawang niya at kinabig siya. She wasn't able to find the courage to resist. Why? Because kiss plus kiss equals money. Damn you. May namura nito sa labi niya at sa halip na mabwisit siya ay parang siyang nangaligkig. Parang hindi naman siya nito minumura talaga. Para itong may pinipigil na kung ano. Kumurap lang siya pero hinalikan siya nito ulit tapos ay tuluyan itong bumitaw. "Come here," he said and walked toward the table. Tumikim ang dalaga at inayos ang sarili niya saka siya formal na naglakad papunta sa mesa nito. Sana naman ay tantanan siya ni Bernard sa isip para magawa niya ito ng maayos. Ang bigat-bigat sa dibdib na may ibang lalaking humahalik sa kanya. Kahit na boss pa niya ito at napakapogi nito, hindi niya pa rin magawang matuwa. Pera, paalala ng isip niya. Red showed her the chair and she sat down. Nakatayo lang ito at may kinuha itong isang papel at sign pen. Lumapit ito sa kanya. "Confidential agreement." Tumango na lang siya. Kinuha niya iyon at binasa niya. Ano naman kaya ang nakalagay doon? Marumi naman ang deal nila. "Nakapagpaalam ka na ba?" Tumango siyang muli. Ang nakalagay sa papel ay may serbisyo siyang gagampanan kay Red sa loob na 1 buwan, 2 beses hanggang 3 sa 1 linggo. Wala naman doong nakalagay na kung anong kalasuan at formal naman ang kasunduan nila. "Opo. Oo pala. Sabi ko ay maglilinis ako sa mayaman kaya lang sa gabi lang ako pwede." "Pumayag naman." Anya habang nagbabasa. "You're already 21, right? Nagpapaalam ka pa sa ate mo?" "Taga-probinsya kasi kami. Sa amin, kahit na 10 ng anak, halos sama-sama pa rin sa isang bahay. Kahit na matatanda na, nagpapaalam pa sa mga magulang." Sumulyap siya rito ng konti. Tatango-tango ito habang nakalabi. Bernard was handsome but compared to this man, parang kalahati lang ang kagwapuhan ng asawa niya. Lagpas bunbunan ang gandang lalaki ng boss niya. Sa maikling salita, nakakatakot. "Province." Bulong nito na parang may naalala kaya napatitig siya sa mukha nito pero kapag kuwan ay binaliwala niya. Tumingin siyang muli sa kontrata at pumirma roon. Nakalagay doon na 300,000 ang ibabayad sa kanya sa 1 buwan. Boss nga ito, masyado itong transparent sa lahat. Kahit na mga illegal na deal ay may kontrata pa rin. Wala siya ritong kawala dahil ang nakalagay ay magsaserbisyo siya. Serbisyo sa kama. She signed the paper and left it on the table. "I'll see you tonight. Ipasusundo kita sa parking. The driver will introduce himself as David." Inulit niya ang pangalan sa isip niya. She nodded again. "Wala na ba, Sir Red? Baka 7:00 na ako maka-out kasi naglilinis pa kami ng mga banyo." Anya rito. "The driver will wait." Maikli nitong sagot kaya tumayo na siya. "Pwede na ba akong bumaba? Maglilinis pa kasi ako. Baka mamaya ako na naman ang pag-initan ni Sir Dennis." "Go ahead," he answered. Nakatitig lang ito sa mukha niya pero binawi niya ang tingin niya. Naiilang siyang naglakad papunta sa pintuan at walang lingon na binuksan iyon. Lumabas siya at walang tinignan na kahit na sino maliban sa secretary. She just nodded and walked away, going to the elevator. Napatigil siya ng konti nang masalubong niya isang matandang lalaki na may mga kasamang bodyguards. "Mr. De La Vega." Anang secretary ni Red kaya napakurap-kurap siya. "De La Vega?" Parang tumigil ang mundo niya. Kung hindi nagkakamali si Kayla ay ang matandang ito nagsabi na tatanga-tanga siya dahil halos masagasaan siya ng sinasakyan nitong kapirasong limousine. Napakayabang ng buwisit na ito at hiniram pa nito ang apelyido ng asawa niya. Ang kapal na muka. Napakalayo ng ugali nito kay Bernard para sa isang De La Vega.
Her husband was kind and sweet. He doesn't have a foul mouth, unlike this old man. Tuloy-tuloy lang siya kahit na sinulyapan siya nito. Mukhang namumukhaan siya nito pero wala siyang pakialam. "Wait, lady," the old man said, and so her feet automatically stopped. Lumingon siya doon. "Ako po ba?" Nakataas ang noo na tanong niya sa lalaki. "Yes, you." He scrutinized her and smirked. "What's your work here?" "Janitress po." Sagot niya rito. Ang init ng dugo niya sa matandang ito kasi napakayabang. Hindi naman siya kailangan sabihan na tanga at tumatak iyon sa kukote niya. "Janitress." Tango nito. "Maganda ka." Nito kaya umangat ang mga kilay niya. "Anong ibig niyo po sabihin?" She didn't mind the presence of Red near the old man. Nakapamulsa ito na lumapit. "Kesa magkuskus ka ng dumi, why not audition to my set? Magpapakita ka lang ng katawan. Not a chance." Mabilis na salo ni Red. "She is a decent woman, and please, do not offer her something that will expose her body to the public. She's my employee." Lumipad ang mga mata nito sa kanya kaya medyo napangiti siya. Decent woman daw siya? Saan banda? "You may go now, Kayla," he commanded, so she nodded. Tumuloy siya sa loob ng lift at pakiramdam niya ay lalo siyang naiimbiyar na sa matanda. Anong sight naman kaya sinasabi noon? Baka yung sinasabi ng ate niya na bold ang mga palabas. Sa boss na lang niya, siya magbobold. Wala pang makakaalam at hindi mababandera ang katawan niya sa madla. Kalalabas pa lang niya ng elevator ay tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa ng kanyang pantalon. "Sir Red, don't ever talk to this old man and never accept any offer. The public should never see what's mine." Napatigagal siya. Mapang-angkin ang boss niya. Ano siya? Okay na may pamain? Nag-type siya ng reply dahil parang ang bastos naman niya kung hindi niya sasagutin ng boss. "Oo, hindi naman ako papasok sa ganoon. Ayoko." Itinago niya ang cellphone at nagpatuloy sa paglalakad pero napatigil siya saglit nang makita si Dennis na palakad-lakad. Parang inaabangan talaga siya ng lalaki pero hindi niya ito pinansin. The boss told her to be stubborn. Heto na nga at papalapit na ang lalaki sa kanya pero tuloy-tuloy siya at ni batiin ito ay hindi. Ang ganda pala sa pakiramdam na nakakaganti siya dahil siya ay may kapit na sa boss. "Kayla," tawag na matandang binata sa kanya pero mataas ang noo niya na dumiretso sa locker room. "Taas ng ere mo ah. Ano yung pinagmamalaki mo?" Tanong nito sa kanya kaya tumigil siya at pumihit. "Boss ko," anya sa isip. "Bakla ka ba, Sir Dennis?" Tanong niya sa lalaki. Nakataas ang mga kilay. Napakunot noo ito. "Kasi napakawalang respeto niyo po sa babae. Hindi ko na nga kayo pinansin kung ano-ano pang idinadaldal niyo sa akin. May karapatan naman po ako na ipagtanggol ang sarili ko kahit po under niyo ako." Nakita niya ang pagtigas na mukha nito sa kanya. "Sumasagot-sagot ka pa? Ayaw mo makausap sa akin na huwag ko iparating sa taas ang termination mo. Sige, sinusubukan mo ako, Kayla." "Sayang ka." Walang imik na pumasok siya sa loob ng locker room. Sino ba tinakot nito? Hindi naman pipirmahan ng boss ang termination. Sus ko, baka mamaya akala lang noon kung anong papel ang pipirmahan. Kailangan nung malaman na iaakit na ang papel sa opisina noon. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone para mag-text kay Red. Pakapala na ito ng muka. "Sir Red, iaakit na po ang termination ko." Nainip siya naghintay ng reply. Baka pirmahan yun noon. Maya-maya ay nag-reply iyon. "Relax ka lang. Boyfriend mo ang presidente." With a winking emoji. Melo entered the office with a paper in his hand. Nakatingin lang si Red sa sekretaryo niya at umangat ang mga kilay niya. "Another paperwork?" he asked, feeling tired. "I just need a sign, sir. This is from the utility department. This is a termination paper." Anito. "Tear it." Utos niya kaya napatanga ito. "Sir, tear it. Para yan kay Kayla." Tumango si Melo. "Punitin mo at ibalik mo sa head. Tell him that he must not waste my time for nonsense. A termination without a valid reason. What did it say?" Binasa ni Melo ang termination. That Miss Enriquez was absent for 3 consecutive days. And the moment she returned to work, she was just on time for a day. And was really late the next day. Leaving the comfort room untidy. Untidy his ass. Sagot niya kaya na itago ni Melo ang labi.
He's using it for his personal motives. Ibalik mo yun sa kanya na punit. Tell him to read the policy and bylaws. Yes, sir. Tumalikod si Melo kaya napasandal siya sa upuan. Karapatan naman talaga ng head niya na mag-terminate pero sa kwento ni Kayla, hindi patas ang lalaki. Wala pa siyang natatandaan na hinainan ng termination sa mga tagapaglinis niya. Ngayon lang, at mukhang wala namang problema kay Kayla. May interes lang siguro ang lalaki at ginagamit ang termination na pang-blackmail. Stupid guy. Nailing na ibinalik niya ang sarili sa ginagawa. Konting oras na lang ay matatapos ng araw. Red glanced at his wristwatch. Nakaharap siya ngayon sa kanyang lola na katatapos lang kumain. Siya ang nagpakain dito. Umiti siya kay Carmencita at hinawakan ito sa kamay. Saka iyon hinalikan. I have to go now, Babuela. He told the old woman and smiled. Tumango ito. Thank you for coming, Apo. Are you going home now? Ano ang pangalan mo? Natawa siya. It's Red. Agad nitong hinila ang kamay at inismiran siya. Sinungaling. Ang lakas ng tawa niya. It's Red, Babuela. Don't forget that handsome name. As handsome as my face. Come on, lie down now and I'll put on your blanket. Inalalayan niya itong mahiga at nakangiti ito sa kanya. Carmencita barely sees. Ayaw niyang isipin na anumang oras ay pwede nang mawala ang lola niya. It causes him pain, but he thinks that she will still last longer. Maayos pa naman ito at nagpapaunlak pa nga ng mga interviews sa reporters na gusto itong makita. Parati pa rin itong sinasabi sa kanya na mas dapat niyang ugaliin na maging mabait at mapagkumbaba sa kabila ng yaman nila at kanyang pagiging successful. Tulad nito at ng ama niya, hindi raw niya madadala sa langit ang lahat. Naiiyak siya sa tuwing sinasabi iyon ng kanyang lola sa kanya. Hindi niya tanggap kapag naghahabilin iyon pero ginagawa niya ang lahat para masunod ang mga payo nito sa kanya. And he thinks he doesn't go all the right way. His father was a humble person and Carmencita thought Red to be like that. Ganoon din siya ngayon. Inayos niya ang kumot ng matanda at inilagay sa kamay nito ang rosaryo na parating kasama nito sa pagtulog. Galing na raw doon sa Heart at Delight kanina. Sinilip na ang matanda. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng pagkakataon. Napakakulit ni De La Vega para bumalik pa sa opisina niya kaninang umaga at kulitin siya. Umapayag na raw iyon sa kakarampot na porsyento na makukuha basta pondohan niya ang side. Hindi pa rin siya pumayag dahil ayaw ng daddy niya. His decision is final and there's no way Claudio can change it. Nabawisit din siya roon at sa kumpanya pa niya naghanap ng starlet na isasabak sa bold. Minamatahan siguro noon ang magaganda niya empleyada at nagkataon pa na si Kayla ang nakita kanina. The nerve, hindi pa nga siya nakakaumpisa, susulutin na. Ayaw niyang may harang-harang kay Kayla dahil baka sa kagipitan noon ng pera ay umuo at iwan ang pinirmahan sa kanya. He's dying to have her. There's no way he'll give way to others and get what's supposed to be his. Hinalikan ni Red si Carmen sa noo nang tumayo siya. Nakangiti ito at nakapikit na. Good night, my babuela. Sweet dreams. Good night. You better be careful, ha? Magpapalipad ka pa ng eroplano. Natawa siya, saka tumango. Yes, Grandma. I love you. Tumango ito at payapa na bumaling ang ulo pa kabila. Tiningnan pa niya ito ilang saglit bago siya tumalikod. It remained in Carmen's memory that he really wanted to be a pilot. Yun naman talaga ang kanyang pangarap mula sa pagkabata. Pero ang pangarap na iyon ay isinantabi niya dahil sa mga negosyo ng pamilya. Siya ang kaisa-isang lalaki na anak ni Red at dahil doon ay tinalikuran niya ang pagpipiloto. Niyakap ang pagiging businessman. And he came up to the production company because since he was in college, he always funded some place in the university, stage presentations, and since it became his hobby, he earned from the sold tickets. Dahil lang iyon sa kabaitan niya kaya siya naging producer. Siya ang takbuhan kapag may kailangan na gastusan at naging habit na rin na ibang nasa kurso ng theater arts at iba pang may kaugnayan sa pagpipelikula at pag-arte. Lumabas siya sa kwarto at natanaw kaagad niya ang ina na may binabasa sa smartphone. Hiwalay na pala talaga ang Katniel. Anito kaya napahalakhak siya. Ay, nagbamarites din ang ina niya sa showbiz. Mas masasaktan ako kung kayo ni Dada maghiwalay.
Tumawa naman si Lander sa sinabi niya. Not going to happen. Nailing siya lumapit at hinalikan ang mommy niya na tutok sa smartphone. Na-high blood ako? Nito kaya sabay silang natawa ng daddy niya. Ibinaba niya ang kamay nito at hinalikan ito ng mariin sa ulo. Quit reading it, mom. Masyado ka pa namang maramdamin. I'm going now, ha? Paalam niya. Is mama sleeping? Tanong nito. How is she? She's fine. She's going to sleep now. Okay, mag-iingat ka sa pagdadrive, ha? Bili nito sa kanya. Of course. He replied with a smile. Dad. Tumango si Lander sa kanya. Be careful, son. Dahan-dahan lang ang pagdadrive. Sa kotse man o babae. He laughed. Red, ha? Mayos ka. Baka mami makabuntis ka tapos hindi mo malaman na ama ka na. I will not consider an ignorant son. I'm telling you, Red. Sermon na nga ng mommy niya sa kanya kaya hinalikan niya ito ulit. May pabaon pang sermon. Anyang kinurot ang mga pisngi ng ina at ibinaling-baling ang mukha bago niya ito iniwan. Nangingiti siya naglakad papalabas ng pintuan at dumiretso sa kanyang sasakyan. It's time to see his woman. Wala pa siyang natatanggap na kung anong balita kay David kung nakuha na noon si Kayla sa parking area. Mas mabuti na iyon na mauna na siya sa condo niya. Boyfriend ng presidente o kabit niyang presidente? Mariosep. Napapikit ng mariin si Kayla nang mabasang muli ang text na iyon. She was waiting for a text from Red. It was already 7:15 in the evening. She's done with all her work and ready to go now. Naligo naman siya sa banyo, sa locker room para maayos-ayos naman siya at hindi amoy banyo. Oh, nandito ka pa. Anya nang mapalingon sa pinto na bumukas. Inihintay kita. Sagot naman ni Berna. Sinukbit niya ang backpack at naglakad na papalapit sa kaibigan. Ika na, naghihintay na ata yung driver na paglilinisan ko. Ipinasusundo ako dahil hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Paluwanag niya at sana ay hindi siya halatang defensive. Maaga pa naman, saka may nilinisan pa naman tayo. Inosentang sagot naman ito kaya ngumiti siya rito. Magkayakap sila ng mga braso na naglakad papunta sa exit. Doon ay may nakatayong lalaki at para naghihintay. Nagkatinginan sila na lalaking naka-uniform. Miss Kayla? Napeste na. David, at your service. Nakayukong sabi noon kaya tumango siya. Sige po, Manong David. Hindi po ba makakabala kung sasabay kong kaibigan ko? Tumingin iyon kay Berna at parang hindi alam kung oo ang isasagot o hindi. Pasimple niyang kinuha ang cellphone at nag-type. Sir, pwede ko isakay si Berna sa kotse. Wala siyang kasabay pa pauwi. Kapag hindi kayo pumayag, bukas na rin ako magsaserbisyo. Wow, ang lakas ng loob niya. May reply kaagad siyang natanggap. Don't persuade me, sweetheart. I'm too old for that. Isabay mo na kung sasabay mo dahil hindi na ako magpapabukas. Thank you. She replied and inwardly smiled. Sweetheart. Bernard calls her babe. Ang tanda naman ng sweetheart. Sa bagay mukhang may edad naman na sa kanya ang boss niya. She in a bit naked. Just me. Agad niyang naitago ang aparato. Mabuti na lamang at hindi chismosa sa Berna kaya hindi ito nagiging giraffe sa pakikibasa ng text sa cellphone niya. Busy ito sa sarili nitong cellphone at nagmamarates sa social media app. Lika na, tanax ko lang si Ate Rose. Oo nga pala, dapat i-text niya ang ate niya na papunta na siya sa paglilinisan niya. Napakadakilang sinungaling na rin talaga niya dahil sa ekonomiya. Isasabay ko ng kaibigan ko, Manong David. Sige po, ma'am. Sagot ng driver at saka sila iginiya sa isang kotse na kulay itim. Janitress na may sundo na kotse? Saan pa siya? Ayan ang kanyang kaba. Nabubuhay na dahil nabubuhay din sa isip niya mga gagawin sa kanya na lalaking iyon kapag nakarating siya sa sinasabing kondo. Red is a burly man, while she's petite. Kumusta kaya siya pagkatapos ng gabing ito? Masilayan pa kaya niya bukas? Nakatanga si Kayla sa isang condominium na nakikita niya. Ibinaba siya ng driver sa mismong harapan at ipinagbukas naman siya ng pinto na isang lalaking naka-uniform. Sa unit po niya, no? Kinakabahan na sabi niya. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Si receptionist po, ma'am. Anang lalaki. Sabi nga niya si receptionist. Pahiya patuloy siya.
Malay ba niyang may ganoon sa condo ni Red? Pumasok siya at lumapit sa sinasabing receptionist. Good evening po, ma'am. Nakangiting bati ng babae sa kanya. Sa unit po ni Red Fuentes. Ani ang hindi nagpahalata na nananervyos siya pero kahit siguro ang singit niya ay pinagpapawisan na ng malamig. Ano pong pangalan nila? Kayla po. Kayla? Kunot no ang babae. Kayla Enriquez. Inilabas niya ang kanyang identification card. Ngumiti itong muli. Yes, Ma'am Kayla. Anitong tiningnan lang ang kanyang ID. Malamang ay may abiso na si Red dito. Itinago na niya ang ID sa bag nang bigla na lang na may humawak sa gulugod niya. Otomatiko na gumalaw ang braso niya at sinapak ang lalaki sa muka. Oh! He winced. Ganoon na lang ang panghihilakbot niya nang makita na ang boss niya yun. Sorry. Anya rito habang hawak nito ang kalahati ng pisngi. Lalo siya nitong hinawakan at inilakad siya. Tinamaan ka ba? Nakuha pa niya itanong talaga kahit na obvious naman na nasaktan nito. Parang hindi. Anito kaya na itago niya ang pagngiti. He chuckled. Inakbayan siya nito at para siyang tanga na napatingin sa kamay nito. Nag-uumapaw na ang kaba niya. Parang puputok na ang dibdib niya habang yakap niya ang kanyang bag. Pumasok siya sa elevator at para siyang natuod nang halikan siya ni Red sa balikat. Napalunok siya ng laway pero idiniretso niya ang tingin niya sa pinto ng elevator. Manyakas talagang boss niya. Nahahalata na niya. Gusto na niyang umiyak pero hindi dapat. Bakit? Naglupasay na siya sa simbahan nang mawala si Bernard. Hindi na siya maglulupasay sa mawawala niyang virginity. May maganda iyon na maidudulot sa kanya. Yun na lang ang iisipin niya. She must be cooperative and willing to do his commands to give him satisfaction. Bumukas ang pintuan at iginiya siya ni Red. Papalabas. Tapos ay ilang hakbang lang, nasa tapat na sila na isang pinto. This is it, pansit. Punitan ng hymen is real. Tumikim siya para i-relax ang sarili pero sinulyapan siya ng binata habang nagbubukas ito ng pinto. Kumarap siya at umiwas ng tingin. Parang naluluha na naman siya. Hindi na siya makahakbang matapos na makapasok sa pintuan. Nailibot niya ang mga mata sa buong unit. Malawak ang unit ni Red. May malalaking sofa, may dining table na parang tama lang sa 3 tao, may island counter, minibar at isang malaking kama sa may isang sulok, sa tabi na isang malaking bintanang salamin. May isang pinto roon at palagay niya ay banyo. Just like his personality, the unit is simple yet very elegant. Have you eaten? Tanong nito sa kanya, saka siya binigyan ng tsinelas. Umiling siya. I bought something. Sit down and remove your shoes. Don't feel uncomfortable. I can see your tears. Napaiwas siya ng tingin at sumunod sa utos na maupo siya. Ramdam niya ang titig nito sa kanya hanggang sa maglakad ito papunta sa mesa na may mga paper bags. Nagubad siya ng kanyang sapatos. Makaramdam niya hindi naman siya nagugutom. Maya-maya ay naglakad na naman iyon papunta sa kanya tapos ay may kinuha sa bulsa ng jacket. It was a small brown envelope. Inilapag iyon ni Red sa ibabang center table kaya napatingin siya. 80,000 in cash. This night and tomorrow night, you're mine. Anito kaya napalunok si Kayla. Tumango siya saka inilagay ang kanyang bag sa sofa. Isinuot niya ang tsinelas at ang laki noon sa kanya. That's it. Dasantang alok nito sa kanya habang nakapamewang. Tumayo siya at tahimik na sumabay dito papunta sa mesa. Nakahanda roon ang mga pagkain na binili sa isang fast food. Naupo siya at ito ay ganoon din. Nakatingin lang siya sa pagkain na isunulong nito sa kanya. Red, sign of the cross. Katoliko pala ito. Nagumpisa din siyang kumain pero parang halos hindi na niya malunok. Habang ito ay ang gana na sumusubo. Nakatingin dito sa kanya at pilit lang siyang ngumiti. Gusto na niya mag-back out. Nalilito na siya. Hindi na niya alam kung ano ang dapat na gawin. Nandito na siya. Nandoon na ang pera sa center table. Naghihintay sa kanya. 80,000 iyon. You look so afraid, Kayla. Nawala ang pagiging madaldal mo. Sabi nito sa kanya. Ninenervyos ako. Amin niya rito saka siya uminom ng tubig. I don't kill. He chuckled. Diyos ko, sa laking tao nito baka mamatay siya. Kahit hindi ito pumapatay. Sa kalabag sa kalooban niya ang gagawin. May asawa na siyang tao. Pagkatapos na kumain ay parang hindi naman siya nabusog.
Hindi rin siya nagsasalita kung hindi siya kinakausap ni Red. May extra ka bang toothbrush? Naiwan ko sa banyo sa locker room yung sa akin. I have. Just head straight to the bathroom. Sige, ako na magliligpit ng mga ito. Anya na tumayo na. Tapos ka na ba? Done, sweetie. Nag-umpisa na siyang iligpit ang mga pinagkainan nila pero napatili siya na may kumuskus na kung ano sa binti niya. She jumped and screeched. Natawa si Red sa kanya kaya tumungo siya at nakita niya isang nilalang na walang buhok, kulay pink. Alien! Anya saka siya napalayo. Kamukha iyon ng cartoon na si Stitch. May ribbon naman iyon sa leeg pero kalbo. She's not an alien. She's a cat. Napanganga siya kay Red. Cat? Ano to? Kinalbo mo ba to? Bakit ganitong itsura? Balat lang ang natira sa kanya. She's one of the many breeds of cat. Sphinx cat to be precise. Palawanag nito sa kasinilip ang pusa. Muse, come here. Anito at lumapit naman ang pusa. Wala namang pusa kanina pero saan yun galing? She was sleeping or perhaps came in from the other units. She has a mini door. There. He said and pointed at a wall. Malapit iyon sa may tabi ng kitchen sink. May maliit na butas sa ibaba. May gumagalaw-galaw na kahoy na pinto. The other unit takes care of her when I don't come for a visit. But Muse still loves me. Kinarga nito ang kalbo na pusa at hinalikan. Wow, umahalik pala ito sa pusa. Wala sa itsura nito ang ganoon. Napangiti siya kasi mahilig din siya sa mga hayop pero wala siyang pagkakataon na mag-alaga sa paupahan dahil parang sinasalvage ang alaga niyang pusa. Kapag nakakarating sa ibang bahay, nilalapan ng aso o di kaya ibinabatukan ng kapitbahay. Naalala niya tuloy si Bernard. Nang minsan nagawin ng pusa niyang fried chicken noon ay sinipa noon ang maliit niyang alaga. Tumalsik iyon sa may pader tapos ay nangisay. Pinag-awayan nila iyon ng sobra at umiyak siya dahil namatay ang alaga niya dahil napatama siguro ang ulo sa pader. Hindi niya iniimikan ng lalaki noon ng halos 4 na araw. Pero naisip niya na sino ba si Bernard? He was her boyfriend and that time, pinatawad niya iyon dahil sisi naman sa nagawa. Kawawa naman siya kung ganoon. Hindi mo siya naalagaan ng maayos. Sabi niya na hinawakan ng pusa sa ulo. Nakakatakot hawakan iyon dahil balat na lang ang bumabalot. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong pusa. I bring her home sometimes and sometimes my sister. Pwede ko ba siyang alagaan habang nandito ako? Aniya, of course. Pero bakit kalbo siya? May hilig ako sa walang buhok, walang sumasabit. Sagot ni Red at parang iba ang dating noon sa kanya. When she looked at his face, he was staring at her. Akin na, pakakainin ko na siya. Sabi niya at kinuha ang pusa na mabait naman pala. Nasa cabinet ang pagkain niya. Anang binata kaya naglakad siya papunta sa may sink. Nakita niya ang kainan ng pusa doon at ang inuman. Dahil sa lamin ang takip ng mga cabinet, nakita kaagad niya ang cat food. Kinuha niya iyon at nilagyan ng kainan ng pusa. Tuwang-tuwa siya na nakahawak ng ganoong pusa. It was different from the others. Pagkatapos na saglit na tumunganga ay binalikan niya ang mesa at inalis sa mga pinagkainan nila. Wala na roon si Red at nasa may kama na. Nagbabasa sa smartphone. Maliligo siya ulit bago mag-umpisa ang seremonyas. May towel ka ba? She asked and he looked at her. Naglakad ito papunta sa isang closet at kumuha doon ng isang puting towel. Iniabot sa kanya. I just deal with a client. Suit yourself. Tumango siya at pumasok sa banyo pero halos mabaliw siya nang makita niya na walang lock ang pinto. Bakit naman walang lock? Kahit na paikot-ikutin niya ang ulo niya ay wala siyang makita na panara. Nakakainis. Napilitan siya maghubad ng damit kahit na ganoon. Pumasok siya sa loob ng shower room at napatingin sa controller ng heater. Binuksan niya ang shower at tamang-tama lang ang init ng tubig. Pakiramdam ni Kayla ay nalalapit na siya sa bitay. Mabilis lang siya at nagsipilyo ng ngipin. Pagkatapos ay lumabas na siya sa banyo. Pilit ang pagbukas ng pintuan. And her eyes widened when Red was already at the door looking at her. I'm dumb horny, he said and grabbed her by the waist. Agad siya nitong hinalikan sa labi at hindi siya nakahuma. Naramdaman din niya ang pag-angat niya sa sahig kaya wala siyang nagawa kung hindi ang yumakap sa mga balikat nito.
Nakapikit siyang nagpaubaya pero hindi makatugon sa halik ng boss niya. Sorry asawa ko. Anya sa isip at pagkatapos ng salitang iyon, sa utak niya ay tumugon na siya sa mga halik ni Red. He paused and looked at her and then smiled. She didn't smile back and just kissed him passionately.